Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Panay, maging sa ating mga kapatiran ng mga overseas worker. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga kapatiran na nasa Luzon, sa Mindanao. Magandang umaga po at sa ating mga taga-subaybay po sa ating programa. Dito na po tayo muli sa Daily Bread at nasa Numbers chapter 19 na po tayo. Simulan po nating basahin sa verse 1 hanggang sa verse 22. Ito po ang nasusulat. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang mapula-pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ito'y dadalhin nila sa inyo, at ibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya ay nakatingin. Ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at 7 ulit na wiwisikin ang harapan ng tuldang tipanan. Pagkatapos ang bakay sunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Habang sinunog ito, ang pari ay kukuha naman ng kahoy na sidar, ng hisupo at lana at isama sa bakang sinunog. Pagkatapos labhan ng pari ang kaniyang kasuotan, maligo siya sa kapapasok sa kampo. Ituring siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Ang kasuotan ng katulong sa pagsunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din siyang maligo at ituring din siyang marumi habang kinagabihan. Ang abo ng sinunog na baka ay ipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Ilagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ito ang gamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan. Sapagkat ang dumalagang bakang iyon ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kasuotan ng mag-iipon ng abo ay lalabhan at iturin din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang tuntuning ito'y susundin ng lahat habang panahon para sa mga Israelita at maging sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nila. So ating makikita dito mga kapatid, mayroong kakaibang seremonyas na ipinasagawa ang Aba sa mga pari. Ito ay tungkol sa red heifer na kung saan magpapatawad sa mga kasalanan. At ang red heifer na ito ay hindi pa nakakapagtrabaho. Kung sabihin na natin ano pa talaga ito, medyo bata pa ba na dumalaga pa. Ito yung ipapakatay at yung daliri ni Eleazar ay ilulublob doon at iwiwisik niya sa harap ng tuldang tipanan. Pagkatapos, ang bakay susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. So, ito yung kakaibang offering na ipinasagawa ni Aba Elohim sa mga pari. At pinasunog itong buo, hindi ito nakakating. Pagkatapos nakuha yung dugo, iwinisik, yung mga yung buo talaga ay susunugin doon sa harap ng pare. So, ito'y posibleng sunugin sa labas ng kampo. Dahil ito po ay buo na sinusunog. Sunugin ito ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Habang sinunog ito ng pari, ay kukuha naman ng kahoy na sidar, ng hisupo at lana at isasama sa bakang sinusunog. So mayroong mga sinasabay na sinusunog, yung kahoy na sidar at langis. Sama-sama po itong sunugin. Pagkatapos labhan ng pari ang kanyang kasuotan, maligo siya sa kapapasok sa kampo. So kung tingnan natin, ito'y sinusunog
sa labas ng kampo. At ituturing siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Ang kasuotan ng katulong ay palalabhan rin, katulad din sa pare. So, dito yung seremonyas na ang pare ay naging defiled sa seremonyas na ito. At ang abo ng sinunog na baka ay iipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. So, ang pare na nagsunog, hindi siya pwede na siya rin ang mag-ipon sa abo ng baka na sinunog, kundi yung iba na malinis ayon sa kautusan, at yun ay iipunin at gagamitin ito sa paghahanda sa tubig ayon sa kautusan, yung gamit pang purification, yung katulad ng mga na leprosy, yung mga may sanla ba na nagkasakit. Ito ay pag nilinisan po, wiwisikan po ng 7 bisis sa ating pong nadaanan, at gamit po yung abo ng baka, yun ang ilalagay doon, at ituturing siyang malinis matapos maisagawa ang seremonyas. So, itong tubig na ito ay siyang gagamitin para sa purification ng mga na-defiled na tao sa Israel. At ang tubig na kukunin nila base sa nadaanan natin sa Leviticus ay mula sa bukal, yung flowing. So, yan po. At ang kautusang ito ay susundin nila sa habang panahon. So, ito na naman yung salitang sa habang panahon. At alam po natin na ang inutusan po na sumasagawa po ng mga tuntuning ito ay ang pare. Kaya hindi natin magawa sa habang panahon, dahil pag doon lang tayo sa salitang sa habang panahon, baka maisip natin na gagawin natin dahil may nakasulat na habang panahon. Ngunit kalaki po doon sa habang panahon na ang magsasagawa ay ang pare na Levita. At ito'y isasagawa doon sa pamumuno ng mga pare na mga Levita. So, habang panahon yan, ngunit yung mga tagagawa po, ang mga tagagawa ng seremonyang ito, ay siyang hindi naging tapat sa habang panahon. Kaya po naputol ang seremonyas na ito. Pero kung andyan yung pare na Levita, siyang magsasagawa. Kasi kalaki po yon sa salitang sa habang panahon. So, yan po. Tuloy tayo sa verse 11. Sinumang makakahawak sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Upang maging malinis muli, kailangang linisin niya ang kanyang sarili sa 3 at 7 araw sa pamagitan ng tubig na nilalaan para dito. Kapag hindi niya ginawa ito, hindi siya magiging malinis. So, kung ating mapapansin, kung ikaw noon sa panahon ng mga Israelita, pag ikaw ay nakahawak ng patay, ay maging marumi ka sa loob ng 7 araw at lilinisan mo yung sarili mo sa 3 at sa 7 araw. So, ang gagamitin na tubig para sa paglinis, yung ating nababasa sa itaas na kung saan inihanda para sa paglilinis, at kalaki po doon ang abo ng baka. So, kung hindi yun susundin, hindi yun susundin ang tuntunin, kahit po siya ay naligo at nilabhan ng kanyang damit, basta't hindi nasunod yung pamamaraan na ibinigay ng Aba rito, ay hindi po malinis ang taong iyon. So, sinumang humawak ng bangkay at hindi maglinis ng sarili sa pamagitan ng tubig na panlinis, ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Aba. Siya ay manatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa sambayan ng Israel. Pag may nakahawak ng bangkay at hindi naglilinis ayon sa tuntuning ibinigay ni Aba, at ayon sa yung tubig na inihanda para sa paglilinis, at siya ay papasok sa tabernakulo, siya ay magiging marumi at siya ay ititiwalag sa sambayan ng Israel, dahil siya po ay marumi sa habang panahon hanggat di niya isinasagawa ang tuntunin ayon sa paglilinis. So, verse 14.
Ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tulda. Lahat ng naroroon o sinumang pumapasok doon ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Pati ang mga sisidlan walang takip ay ituturing din ng marumi. So, lahat namang hahawak ng patay o kalansay sa labas ng tulda at ang sinumang makapahawak sa libingan ay ituturing ding marumi sa loob ng 7 araw. So, napaka-istrikto po ang tuntunin dahil pag may namatay po sa bahay, tulda, marumi po ang sa loob ng 7 araw. At may mga tuntunin na ibinigay ang Elohim ayon sa kautusan na ibinigay niya kay Moses upang sundin ng mga Israelita. So kung may namatay doon sa sa kanilang biyahe, sa kanilang exodo, ito po yung mga tuntunin na dapat nilang sundin. Sa verse 17, ang mga tinuturing na marumi dahil sa pagkahawak sa patay, kalansay o libingan ay kukuha ng abo na galing sa sinunog na handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ilagay ito sa isang planggana may sariwang tubig. Pagkatapos, ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng hisupo at ilulubog ito sa tubig at iwiwisik nito ang tulda, ang mga kagamitan dito at ang lahat ng taong nakahawak ng patay, kalansay o libingan. Sa 3 at 7 araw, ang ituturing na marumi ay wiwisikan ng sinumang ituturing na malinis. Pagkatapos, lalaban ito ng ituturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya'y maliligo. Sa kinagabihan, ituturing na siyang malinis. So ito yung tuntunin. At ating makikita na kahit hindi pare, member po ito ng pamamahay, kukuha ng sariwang tubig na mula sa bukal ang magsasagawa ng paglilinis at ilagay sa planggana at kukuha siya ng hisupo at yung tubig na sariwa na nasa planggana ay lalagyan ng konting abo mula sa baka na sinunog para sa kapatawaran ng kasalanan. Yung buong baka na sinunog, yung kanina po na nabasa natin, ang abo po nun, dahil yun ay itinatabi at inilaan para sa ganitong seremonyas, doon po kukuha at nasa pangangalaga ng pare yon, kukuha doon at lalagay sa planggana at iwiwisik ng marumi o ng sino mang malinis doon sa marumi at sa mga bagay doon sa loob ng tulda pag may namatay, at gawin ito sa 3 at sa 4 na araw. Ito po yung mga seremonyas na isinasagawa nila sa kanilang panahon noong sila ay nasa journey. At kung may magtatanong, ba't ngayon Bro Roy, kaya gagawin po ba natin yon? So ang atin pong tinitingnan ngayon is wala po tayong pare na siyang magsasagawa sa pagsusunog ng baka. At kung titingnan natin, magagawa man natin na gawin ang seremonyas dahil hindi naman pare ang magsasagawa, ang member lang sa pamamahay or sino mang malinis ang magsasagawa. Ngunit yung pong mga materyales na kagaya ng abo ng baka, ang nagsasagawa po nun ay ang pare. So hindi pa rin ito maaaring gawin sa ngayon dahil wala po tayong abo ng baka na kung saan ang nagsunog ay ang pare na mula sa angkan ni Aaron. So hindi po natin applicable ang sitwasyong ito. Kung mayroon man tayong isasagawa, yung kultura natin na maligo na lang tayo bago tayo pumapasok sa ating bahay. Dahil ayan po ang ating kultura pag tayo po ay mula sa namatayan. So, pero hindi po natin masasabi na yan na ang detalyadong kapamaraanan na ating nasunod dito sa Torah dahil kulang po. Wala po tayong abo ng baka na ang nagsunog po nun, gumagawa po nun ay ang pare. So di natin pwedeng sabihin
nasunod natin yan. Dahil kulang po tayo sa mga kagamitan or sa mga pamamaraan. Dahil wala po tayong pare na mula sa lipi ni Aaron. At wala din tayong tabernakulo na kung saan doon isasagawa ang ibang mga pamamaraan upang magawa ang mga seremonyas na ito. So verse 20, sino mang ituturing na marumi, ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis, ay mananatiling marumi. Ititiwalag siya sa sambayanan sapagkat dinudungisan niya ang santuaryo ni Aba. Ang mga ito'y tuntuning susundin ninyo habang panahon. Lalabhan din ng kasuotan ng sinumang magwisik ng tubig na panlinis at sinumang maghahawak sa tubig na ito ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Anumang mahawakan ng taong ituturing na marumi ay ituturing ding marumi hanggang kinagabihan. Gayon din ang sinumang humipo sa bagay na iyon. So ito po yung mga tuntunin na ibinigay ni Aba habang nandun po ang santuaryo at nandun po yung mga pari at tagapangalaga at tagasagawa ng mga seremonyas. Sa ngayon po, wala yung santuaryo at wala yung pari, kaya hindi po natin ito magagawa. At hindi ko po, dahil hindi po ibig sabihin na hindi po natin ito magagawa, ay ang ibig ko pong sabihin nawala na yung kautusan. Andyan yung kautusan, ngunit hindi po natin pwedeng gawin dahil kulang po tayo ng kakayanan at wala dito yung pari at santuaryo. So, nawa po ito ay mauunawaan nang sa ganun po ay hindi po natin malapastangan ang mga kautusan o ang kalooban ng Aba na ibinigay niya sa atin. At huwag po tayong maging diretso-diretso ba na ay nasusulat yan gawin natin. Kailangan po nating tingnan kung ito ba ay nararapat at tayo po ba ay karapat-dapat at naging makatarungan po ba kung ating gagawin yan na hindi naman tayo ang inuutosan. So salamat po sa ating lahat. Dito po nagtatapos ang ating chapter 19, ang ating pagpapatuloy sa ating programa sa Daily Bread. Magandang umaga po sa ating lahat. Shalom Aleichem.